Kadalasan, mga kanets, ay madalas po tayong mamasyal sa magagandang lugar. Mga kabundukan, park, simbahan, malls, at kung saan-saan pa. Pero po itong pambungad naming kwento na itatampok sa inyo ngayon ay hindi natin inaasahan ito na kung iisipin po natin ano naman yung lugar na pinaka nakakatakot, di po ba? Sa ilang medyo mahilig sa pamamasyal, minsan na malamang napapasok na rin sa isipan nyo ito. Pero po bago namin itampok ang isang lugar na aming itutukoy sa inyo ngayon ay kung kayo po ay nalilibang sa ganitong klaseng content, malugod po namin na-appreciate na kami inyong i-follow sa aming page na ito. At sana po pakisubscribe nyo na din kami sa aming YouTube channel na nakalagay po dyan sa gilid ng aming page na may link. Ngayon po, balik sa ating kwento. Ang kauna-unahan po namin itatampok sa inyo ngayon ay magbalik tayo sa taong 1929. Isang mayaman daw na Don. Ang Don po ay ang tawag natin sa isang tao ng mga panahon na iyon na namana natin ang salitang ito sa mga Kastila na ang ibig sabihin ay Panginoon sa isang lugar. Itong Don na ito ay may malaking asyenda at malalawak na lupain. Naisipan niya daw magpagawa ng isang malaking bahay. At ang plano niyang i-landscape o i-disenyo sa paligid ng kanyang bahay ay dapat papaligiran ito ng iba't ibang punong kahoy. Partikular, mga puno ng sampalok, kaimito, mangga, duhat, at kung ano-ano pa. Ngayon, base sa description na binigay ng kwento, ay talaga namang masasalamin mo na maganda ang mukha ng bahay o atmosfera ng bahay na ibinibigay nito na disenyo na naisip na nitong mayaman na Don. Ngunit makalipas ang 15 taon, 1944, kung titingnan natin, ito po yung panahon na tayo nasakop ng mga Hapon. Kung kanina ay 1929, panahon ng Amerikano yon. Mahigit 15 taon, so pinapaliwanag lang natin sa kwento na sa panahong lumipas, marami ng pagbabago nangyari sa bahay na naipatayo ng Don na ito. Dumating ang mga Hapon sa atin noong Disyembre 8, 1941 at pagkatapos nga ng giyera ay nilisan nila ang ating bansa ng 1945. Ngayon, sa pagitan ng mga taon na yon na 1944, dito ang pinakabuod ng ating kwento sapagkat itong bahay na tinutukoy natin ng Don na ito, magiging konektado siya sa pangyayari ng taong 1944. Itong taon na ito na hindi dineklara ang petsa ng buwan at araw ay isang grupo ng mga Hapong Geki na itinalaga sa 14 na distrito nitong ating bansa. Ngayon, napaisip ako ano ba yung Geki. Para malibalagan po tayo sa kwento. At isa din namang mahalagang sangkap itong mga Geki na ito dahil sila yung lalabas na pangunahing tauhan na konektado sa taong 1944 at sa bahay nga na ginawa ng mayamang Don. Ito po ang isang Geki sa definisyon. Isang batalyon at grupo ng mga sundalong Hapon na ang misyon lamang ay umatake. Dahil ang salitang Geki, base sa salitang Nihongo ng Hapon ay sa English, attack. Kung sasariwain natin yung panahon ng gera na tanging lolo lamang natin ang makakasagot, bali itong mga grupong ganito na mga Geki nga ay oras na mabalitaan nila sa isang lugar na hinihinala pa lang nila na may nagtatagong mga gerilya. Ngayon, alam naman natin ang gerilya ay grupo ng mga Pilipino naman na kumakalaban sa sistema ng gobyerno ng Hapon o hindi sang-ayon o pabor sa mga gawain ng Hapon ay itong mga gerilya noong panahon na iyon ay kalimitang nagtatago
sa mga kabundukan ng Sierra Madre at iba pang bulubundukin sa gawing Luzon. Ngayon, itong dalawang paksyon ng Geki kontra sa grupo ng mga gerilya, isang impormasyon ang nagparating sa mga Geking Hapon upang sila ay sumalakay dito sa may bayan ng Mapanike, lalawigan ng Pampanga. Dahil hinihinala umano nitong mga Geki sa pamumuno ni General Tomoyuki Yamashita, kaya dire-diretso nilang pinasok ang bayan ito ng Mapanike sa Pampanga. Ngunit ang nakakatakot sa kwentong ito ay kung walang makita ang mga grupo ng Geki sa paghahalughog nila sa bawat bahay ng mga nakatira rito ay kanila itong nanakawan na lamang ng pwersahan. Pagkatapos ay susunugin nila ang mga kabahayan nito at kapag dakay aabandonahin. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kalupitan ng mga sundalo. Ang mga nakuhang tao sa mga lugar na iyon ay pagsasama-samahin nila yung mga nahuling kalalakihan, kababaihan at kabataan. At ito ay sabay-sabay nilang kikitilan ng buhay. At yung mga natitipuhan nilang kababaihan na kanilang pinaiiwan ay dadalhin nga dito sa pinagawang bahay ng Don. Ngayon, ang bahay ng Mapanike, Pampanga ay halos katabi lamang ng baryong ito ng Bulacan natin na tinawag na Anyatam. Ngayon, ito nga pong bayan ng Mapanike ng Pampanga at baryo naman ng Anyatam ng Bulacan, San Ildefonso partikular ay halos magkalapit at magkatabi lamang. Halinhinang pinagmumolestya ang mga kababaihang natipuhan nila doon sa bahay na yon. Ngayon, hindi man natin maisip ang kabuuang nangyari doon sa bahay na yun. Pero ang masisiguro natin ay ang bahay na yun ay naging piping saksi sa mga karumal-dumal at mga hindi makataong paraan na ginawa ng mga sundalong iyon doon sa loob ng bahay. Ang nakakalungkot na kinahinatnan ng bahay na ito ay siya ang nagsilbing lilim at silong ng mga ginawang karahasan. Nagpatuloy pa ito sapagkat halos mahigit 100 bilang ng mga kababaihan mula Bulacan at Pampanga at iba pang karatig na probinsya ay dito nga dinadala. Ang mangyayari, pagkatapos nilang sunugin, ikutin ang mga paligid at nakawan ng mga gamit, ay didiretso sila dito sa bahay na ito. At kung sila'y nakakaramdam ng pagkabagot, ay itong mga kababaihang nabihag nga nila ang kanilang gagawing parausan. Ngayon, sa revelasyong lumalabas ay ang bahay talaga na ito. Ngayon, sa revelasyon ay masasabing ang bahay na ito na ang layunin ng mayaman na doon na gawing isang maganda at kaaya-ayang bahay at tahanan ay magsisilbi palang lugar na pagdudulutan ng iba't ibang uri ng kriminalidad at kung ano pa pang kahindik-hindik na gawain. Kaya nga kung kayo may oras na isaliksik ito sa isang website at pipiliin nyo ang isa sa pinaka nakakatakot na lugar na pupuntahan dito sa Bulacan, ay itong bahay na ito ang lalabas. Masasabi ko nga karapat dapat siyang bansagan ng ganun.